Alam mo ba yung pakiramdam na may humihingi ng pabor sa'yo tapos nung tumanggi ka bigla kang nakonsensya? Kahit wala ka namang ginawang masama, parang may bigat sa dibdib na di mo maintindihan. Yun yung guilt na sinasadya nilang iparamdam sa'yo para bumigay ka sa gusto nila. At madalas di mo agad mapapansin kung paano nila nagawa yon. Maraming manipulators ang sobrang galing sa ganitong laro. Hindi sila laging galit o pasigaw. Minsan nga tahimik lang pero may paraan silang iparamdam sa'yo na ikaw ang may kasalanan. Ginagawa nilang emotional weapon ang pagiging mabait mo. Kapag marunong kang umintindi ng tao, mas madali ka rin nilang mapapaikot. Kaya sa video na to pag-uusapan natin kung paano ka ginagawang guilty ng mga manipulator sa simpleng salitang no. Bakit parang kasalanan ng tumanggi? At ano yung mga senyales na ginagamit nila para kontrolin ka? Kasi minsan ang pinakamalakas na no ay yung sinabing kalmado pero buo ang loob. Understanding the guilt manipulation tactic. Kapag naramdaman mong guilty ka sa pagtanggi kahit alam mong may rason ka, malamang may gumalaw na sa emosyon mo. Ang guilt ay normal na pakiramdam kapag may nasaktan tayo, pero sa kamay ng manipulator nagiging pangkontrol ito. Ginagamit nilang emosyon mo laban sa'yo para makuha ang gusto nila. Ang unang hakbang nila ay simple lang. Paparamdam nila na ikaw ang masama sa sitwasyon. Kapag tumanggi ka sa isang pabor, bigla kang gagawing selfish o walang malasakit. Sa isip mo parang ikaw tuloy ang may kasalanan. Dito nagsisimula ang mental trap kung saan bumibigay ka kahit ayaw mo talaga. Halimbawa, may kaibigan kang humihingi ng tulong sa pera at sabi mo wala kang extra ngayon. Bigla siyang babaanat ng, akala ko ba magkaibigan tayo? Sa isang iglap nag-shift ang narrative, di na tungkol sa pera kundi sa pagkatao mo bilang kaibigan. At doon mo mararamdaman yung guilt na hindi naman talaga sa'yo galing. Sa psychology, guilt manipulation works kasi ang utak natin ay programmed to seek harmony. Ayaw nating may masamang loob sa atin, kaya kapag may nagpa-feel ng disappointment o sadness dahil sa no natin, instinct natin ay ayusin agad. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangang ayusin ang lahat ng taong nasasaktan sa boundaries mo. The 3 most common guilt tactics manipulators use. May 3 guilt tactics na madalas ginagamit ng mga manipulators para kontrolin ka. At kapag di mo sila napansin agad, paulit-ulit mong mararanasan yung cycle ng pagbigay kahit ikaw na ang nauubos. Lahat ng to ay pamilyar kasi ginagawa nila sa tahimik pero epektibong paraan. Una ay ang victim card. Ito yung paawa strategy kung saan paparamdam nila na sila lagi ang talo. Sasabihin nilang, ako na lang palagi o ikaw naman laging inuuna sarili mo. Mapapaisip ka tuloy kung ikaw nga ba talaga ang mali. Pero ang totoo, ginagamit lang nila ang awa para bawiin ang kontrol sa'yo. Pangalawa ay ang emotional debt. Ito yung tipong, naalala mo nung tinulungan kita dati. Ginagawa nilang utang na loob ang kabaitan nila noon para makuha ang gusto nila ngayon. At kapag di mo sinunod, ipapafeel nilang wala kang puso. Isa ito sa pinakadelikadong form ng guilt dahil nakabalot siya sa salitang gratitude. At panghuli ang silent punishment, ito yung bigla silang di mag-reply o magbago ng tono kapag di mo sila napagbigyan. Walang sinasabi pero ramdam mong may mali. Guilt by silence ang tawag dito. Pinaparamdam nilang kailangan mong humingi ng tawad kahit wala kang kasalanan. Sa lahat ng tactics na to, isang bagay ang pare-pareho. Gusto nilang maramdaman mong may utang ka sa kanila. At kapag nagawa nilang paniwalain kang mali ang boundaries mo, doon sila mas nagiging malakas. The psychology behind guilt control. Sa ilalim ng guilt manipulation ay isang simpleng prinsipyo ng human psychology. Gusto nating lahat na tanggapin at mahalin tayo ng iba. Kaya kapag may taong nagpa-feel sa'yo na masama kang tao dahil tumanggi ka, agad nagre-react ang utak mo para maibalik yung approval nila. Dito sila nakakakuha ng power. Ang guilt ay may kinalaman sa empathy. Kapag naramdaman mong may nasaktan ka kahit di mo sinasadya, gusto mo agad bumawi. Alam ng manipulator na ganito ang wiring mo, kaya gagamitin nila ito para maging sunod ka sa gusto nila. Hindi nila kailangang sumigaw, sapat na yung tahimik na disappointment para mapasunod ka. Halimbawa, may partner kang nagsasabing, di mo na ako mahal, tuwing gusto mong magpahinga o magkaroon ng oras sa sarili. Sa una isipin mong baka nga nagkulang ka, pero sa totoo ginagamit lang nila ang emotional guilt para i-test ang loyalty mo. Sa ganitong paraan sila nakakakuha ng assurance na hawak pa rin nila ang emosyon mo. Ang totoo, hindi ka naman talaga selfish kapag pinili mong mag-set ng boundary. Ang problema lang, tinuruan tayong ikahiya ang hindi o no. At doon nakapasok ang mga manipulators kasi habang nahihiya kang ipaglaban ang sarili mo, sila kalmado lang na ginagamit ang guilt mo bilang pangkontrol. How to recognize and break the guilt cycle. Ang unang palatandaan na ginagawang weapon ng guilt ay kapag nararamdaman mong may mali ka. Kahit wala ka namang ginawang masama. Kapag tumanggi ka sa isang bagay at bigla kang kinabahan o nakonsensya ng walang dahilan, red flag na agad yon.
Kasi ang tunay na respeto ay hindi dapat nakadepende sa pagsunod mo sa gusto ng iba. Para maputol ang guilt cycle, kailangan mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa salitang no. Hindi ito palatandaan ng kawalan ng malasakit, kundi simbolo ng respeto sa sarili. Kapag marunong kang magsabi ng no ng kalmado pero buo ang loob, nagsisimula kang bawiin ang kontrol na dati ay nasa kanila. Isa sa pinakamabisang paraan ay huwag mag-over-explain. Kasi bawat paliwanag ay nagbubukas ng butas na ginagamit ng manipulator para ipasok ulit ang guilt. Minsan sapat na ang simpleng, hindi mo na ako pwede ngayon. O kung galit sila o biglang nagbago ugali, ibig sabihin hindi sila galit sa'yo, kundi sa pagkawala ng kontrol nila. At pinaka-importante, obserbahan mo kung paano nila tinatanggap ang boundaries mo. Ang taong may tunay na malasakit, marunong umintindi. Pero ang manipulator, gagawin lahat para maramdaman mong mali ang pagiging totoo mo. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagpili ng kapayapaan mo. Sa dulo ng lahat ng ito, mapapansin mong ang guilt ay hindi laging masama. Pero kapag ginagamit ito ng iba laban sa'yo, nawawala ang kalayaan mong magdesisyon para sa sarili mo. At dyan pumapasok ang emotional independence, yung kakayahang panindigan ng nararamdaman mo kahit may nagtatangkang baguhin ito. Kapag natutunan mong tumanggi ng walang guilt, mararanasan mo yung tahimik na uri ng lakas. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo kasi alam mong di mo intensyong manakit. At sa ganitong mindset, kahit anong guilt tactic gamitin nila, hindi ka na madaling matinag. Minsan ang pinakamakapangyarihang paraan ng pagtatanggol sa sarili ay ang simpleng pananatiling kalmado. Kasi ang manipulator gustong maramdaman mong may utang ka, pero kapag hindi mo sila pinatulan, nawawala ang laro nila. Ang tunay na power ay hindi sa kontrol ng iba, kundi sa kontrol mo sa sarili mong emosyon. Kaya sa susunod na may magpa-feel sa'yo ng guilt dahil tumanggi ka, huminga ka lang at alalahanin ito. Hindi mo kailangang patunayan ang kabutihan mo sa taong gustong kontrolin ka. Ang totoo, ang pagpili sa sarili mo ay hindi pagiging selfish, kundi pagiging matino sa mundong gustong kunin ang bawat parte ng sayo.